Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So yun guys, meron naman tayong magandang pag-uusapan dito, ang trabaho, opportunity dito nga sa Canada, no? Subalit sabi ko sa inyo, ito pong ating pag-uusapan ngayon ay wala po tong placement fee at ito po ay nasa Pilipinas ang agency, ano? So again, sa mga nagtatanong dyan na nanghihingi ba ng pera, sinasabi sa inyo, wala pong placement fee ang Canada. Huwag po kayong magbigay ng pera sa mga nanghihingi sa inyo. Okay? So, but again, sabi sa inyo na pwede niyo bisitahin yung job bank, pwede niyo bisitahin yung Indeed, pwede niyo bisitahin yung workabroad.ph or pumunta kayo sa POAA. No? Dahil andun po lahat ang listahan ng mga agency sa Pilipinas kung kayo man ay naghanap ng mga trabaho, opportunity na papunta nga dito sa Canada. Subalit, sabi ko sa inyo guys, importante na ang inyong qualification ay maganda, ang inyong resume ayusin nyo. Sinasabi ko sa inyo lagi yan, every time na nagbablog ako, ang resume ayusin. Okay? Dahil dito nga sa itong agency na to, ay hindi sila nagre-response sa mga hindi man qualify, no? Kaya nga sinasabi ko sa inyo na mag-apply kayo kung kayo man ay qualify sa trabaho. Dahil malaki ang bagay, malaki ang posibilidad na kayo makarating sa Canada kung kayo man ay qualify sa mga trabaho na inyong ina-applyan. Mag-apply kayo ayon sa inyong work experience, hindi po ayon sa inyong gusto. Marami pong paraan kung paano makarating ng Canada, subalit na sa inyo po ito. Kung kayo ba ay mag-apply na talagang ayon sa experience. Dahil ang iba, kahit walang experience, hala, sige lang, send ng resume. Diba? So, kaya nga, tinuturo ko sa inyo, sinasabi ko sa inyo dito sa aking mga vlog, na sana po ay mapanoodin nyo buo dahil sinasabi ko naman andito lahat sa mga vlog ko, ang agency, saan kayo pupunta, anong mga website. Ang problema lang, hindi kayo nanonood, no? Umaalis na kayo kaagad. Subalit sabi sa inyo guys, ito pong ating magandang pag-uusapan na sana po ay mapanoodin nyo buo upang kayo ay magkaroon ng ideya kung saan ba kayo pwede mag-apply. No? Marami po ako mga videos dito, sana po ay mapanoodin nyo, panoorin nyo. Kung ayaw nyo man na makita yung pagmumukha ko, takpan nyo yung screen nyo, makinig kayo. Okay? Dahil malaking bagay po yan na kayo po ay mag-research, kayo po ay may alam kung saan kayo pupunta, kung kayo man ay mag-apply ng trabaho dito sa Canada. No? Dahil nga sa sinasabi sa inyo, napakarami pa rin nagsasabi ko, Noy, ako po ay marami nang na-applyan dyan sa job bank, sa Indeed, wala pa rin talaga tumatawag sa akin. Kaya nga sinasabi sa inyo na mag-apply ayon sa experience, mag-apply kung kayo man ay qualify dyan. Kung hindi kayo qualify, huwag kayong pumunta at huwag kayong mag-apply ng apply. Kasi sayang yung oras nyo. Sayang yung oras nyo. Alam nyo ako, pag nag-apply dito sa Canada, pag sa tingin ko ako'y qualify, nagsisend ako. Pero pag hindi ako qualify, hindi. Kasi sayang. Nagsayang ako ng time para sa kanila, tapos hindi naman ako qualify. No? So, balit sabi sa inyo, sana po ay mapanood niyo buo. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po ay baka video i-like, i-subscribe. At huwag niyo kalimutan i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron ko in-upload nga dito sa ating YouTube channel. So, balit guys, sabi sa inyo, ito pong ating pag-usapan ngayon ay nandun tayo sa workabroad.ph. Dahil ito po ay 14 katao ang kinakailangan dito. Ito po ay production machine operator. Kung kayo man ay qualify dito, subukan nyo. Okay, halika. Tingnan natin doon sa workabroad.ph. So guys, ito po yung workabroad.ph, production sewing machine operator. Ito po ang agency, ang Manila On Time Express Manpower Incorporated. Okay? So again, 35,000 to 45,000 per year ang kanilang salary dito. 14 katao ang kinakailangan at ito po ay mag-expire ng May 4. So konting time na lang. Sige lang. Tingnan muna natin kung kayo ba ay qualify dito. Okay? So, itong kanilang job description or job details, no? Importante na kayo ay magbasa dito. Kung kayo man ay qualify, subukan nyo mag-apply. Okay? Operating sewing machine to work primarily on industrial and dye lots. And then operate single, double, or multiple needle. And then flatbed, filling, beading, and other sewing machines. Assemble piece
garments by matching pattern and dye lot, examining garments and operate sewing machines, singers, and other machine to repair garments and other articles during the manufacturing process, may perform minor maintenance and operate on sewing machines. So again, sabi sa inyo, kung ano pa man ang inyong mga ginagawa sa kanyang trabaho nitong sewing machine operator, isulat nyo. Kasi importante yan na kayo po ay nagsulat ng inyong mga experience upang kayo ay ma-qualify sa mga trabaho dito. Ano bang qualification dito? Ito yung importante, no? Kung kayo man ay may mga minimum 3 years work experience, ito po ang kinakailangan. Kung kayo man ay mga vocational diploma, short course certificate, and other similar field, kung meron kayo niyan, sige mag-apply. Will be primarily working with industrial safety clothing. O, kung meron kayo niyan, pwede rin. Good verbal and written communication skills. Must have a very strong determination to work abroad. Yun. And again, ito po ay walang placement fee. At ilalagay ko yung kanilang address. Kung makahanap ako ng email nila, ilalagay natin dito sa description box upang kayo nga ay magkaroon ng ideya kung kayo ba ay makakwalify sa mga trabaho dyan. So, alin sinasabi sa inyo guys na talagang pag-apply kayo dito, seryosohin nyo. Importante na kayo ay mag-qualify. Importante na talagang ayusin ang inyong mga qualification dahil napakalaking bagay na kayo ay mag-apply kung kayo man ay qualify. Yung ating mga kabayan dyan sa Taiwan na nagbalak sa mga production worker dito sa Canada, alam ko mayroong agency dyan dahil yung ating mga kabayan nga na dumating dito sa Canada, sila po ay nanggaling ng Taiwan at wala po silang placement fee. Yan ang sabi sa akin pero hindi nila sinabi kung anong agency. So, sa mga nagtatanong dyan, again, mag-research na lang kayo kung anong agency sila na nakarating dito at alam ko, pinagbawal ni Canada ang placement fee dito. Okay? So again, basta mayroon kayong mga basic requirements, yung mga, kung mayroon kayong mga diploma, mayroon kayong mga NBI clearance, mayroon kayong mga, of course, passport. So importante po yan, ang resume ninyo, kung kayo man ay andito nga sa Pilipinas, mag-apply kayo nito, importante meron kayong SS contribution dahil baka yan ang tanungin sa inyo na importante meron kayong SSS contribution dahil diyan nakikita kung kayo ba talaga ay totoong empleyado o hindi or nagawa-gawa lang. Okay? So, but again, sabi sa inyo, maraming paraan sa gusto na makarating ng Canada, maraming dahilan sa mga ayaw naman pumunta ng Canada. Okay? So, matagin sabi sa inyo, marami pa akong mga videos dito. Sana po ay makatulong yan sa inyo kung paano mag-apply. Sabi ko, panoorin nyo lang yung video ko dahil ito pong aking video. Andito po lahat, yung mga pinagsasabi ko, may mga website po yan. Ang problema lang, hindi kayo nakikinig. No? Makinig kayo dahil itong ginagawa ko ay para sa inyo. Ito po'y tulong ko na sana po ay makarating kayo dito. One of these days, magkita tayo. At again, sinasabi ko nga, kung kayo man ay magawi dito sa Calgary, mag-comment lang kayo at magkita-kita tayo at magkapi-kapi tayo, no? Dahil napakasaya lang na mayroon tayong mga kabayan nakarating ng Canada sa inspired ng aking vlog na kayo ay makarating dito. Ako po'y masaya. Sana ay in soon makarating din ang inyong mga pamilya, inyong mga anak na makarating din dito at baka masilayan nila kung ano ba ang hirap at sarap sa Canada. Naks naman talaga. So again, tuloy-tuloy nyo lang guys yung aking panood ng aking mga videos at meron din po akong TikTok. Sana po ay ma-follow din niyo ako sa TikTok dahil ako po yung nagpo-post doon. And mga nagtatanong dyan na wala po ang aking Facebook page dahil nga sa ako po yung na-shadow ban, no? Na-shadow ban po ako sa Pilipinas. Subalit sabi sa inyo, meron po akong TikTok. Nagpo-post ako doon sa TikTok. Sana po ay doon kayo manood ng mga videos ko while hindi kayo makakita ng aking mga videos sa Pilipinas ng aking Facebook page na Noy Tips Vlog. Balit siya sabi sa inyo, ako po ay isang vlogger lang, hindi po ako affiliate ng mga agency, wala po akong kinalaman sa mga agency na to, ako po ay nagbablog lang, okay? So, hindi po ako immigration consultant din. So, but again, sabi sa inyo, kung mayroon kayong mga katanungan, magtanong lang kayo, dahil ako naman ay sumasagot. Huwag lang kayo magtanong kung paano mag-apply, dahil talagang sabi sa inyo, i-heart ko na lang kayo, dahil nga saan dito na sa video. And again, pwede nyo i-share itong ating mga video sa inyong mga social media platform, no? Sa inyong mga Facebook, pwede nyo i-share 'tong ating mga video na baka naman yung ating inyong mga kaibigan or inyong mga relatives niyo gusto rin pumunta sa Canada na
makapagbigay man lang ng mga ideya kung paano ba mag-apply at sana makarating din kayo lahat dito sa Canada. Napakalaki pa ng lupain dito sa Canada na sana po ay makarating kayo dito. Maganda naman dito sa Canada. So far ako ay wala naman akong comment about sa Canada dahil I've been in Canada for 19 years at wala akong masabing pangit dito. Napakagandang Canada. Okay? So sana po ay maranasan ninyo yung aking naranasan dito na talagang maganda dito. No? Masaya lang dito. Medyo malungkot lang pero masaya na rin. Masanay ka na lang. Ako nasanay na ako. Masaya dito. Okay? So but again, sabi sa inyo guys, kung hindi po kayo nakapag-subscribe, sana po ay makonsider i-like, i-subscribe at huwag niyo kalimutan i-click ang notification bell para like kayo updated to meron ko in-upload dito nga sa ating YouTube channel. So ganoon pa man, maraming salamat ulit sa inyong panonood at subaybay sa aking YouTube channel. Ako pala si Noy Tebs. God bless and have a wonderful day.